Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming taga-pakinig. Muli po mga kaibigan, narito po ang isa na namang kasaysayan na aming ihahandog sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ninyo ng aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, narito po ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Corina dito sa ating dulang Love and Memories. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan ko, Corina. 26 na taong gulang at isa po ako sa masugid ninyong nakapagiling at nais ko rin magbahagi ang aking karanasan tungkol sa pag-ibig. At sisimulan ko ang lahat nung ako ay 20 taong gulang pa lamang. Alam mo, Corina, ang tagal na din tayong magkasintahan. Yung sinasabi ko sa'yo na pagpapakasal natin, ano bang masasabi mo nun? Marco, alam mo naman siguro ang hirap ng buhay ngayon. At isa pa, sinusuportahan ko pa ang aking mga magulang. Katunayan nga nag-aalala ko kay inay dahil may sakit. Hindi kumpleto ang iniinom niyang gamot dahil malit lang ang sahod ko. At si Itay naman, hindi permanente dun sa trabaho niya. Di ba sinabi ko naman sa'yo na pwede natin pagtulungan yan kahit mag-asawa na tayo? Wag! Ako ang dapat na sumuporta sa kanila dahil mga magulang ko yon na pinagkakautangan ko ng aking buhay. At salamat na lang sa pagtulong mo sa kanila. Pero alam ko na hindi rin papayag ang Itay na mag-asawa na ako. Ha? Paano mo na nun? Paano tayo ang ibig kong sabihin? Hanggang kailan ako maghihintay para matupad yung pangarap kong magkaroon ng pamilya? Basta maghintay ka lang, Marco. Gusto ko pang maipagamot si inay. Baka maisipan ko pang pumunta ng abroad para madali ako makaipon para sa pagpapaopera kay inay. Ano? Corina naman. Paghihintay mo pa ko ng matagal. Baka nga, 2 taon lang unang kontrata mo. Nahinip na ako. Gusto na kitang makasama, Corina. Sana naman intindihin mo yung nararamdaman ko. Kung hindi lang dahil kay inay na gusto kong maipagamot, papayag na ako. Pero alam mo, naaawa ko tuwing naririnig ko ang kanyang pagdaing na nahihirapan dun sa kanyang sakit. Kung sakaling hindi mo na kayang maghintay, hindi kita pipigilan na humanap ng magpapasaya sa'yo. Ha? Corina? I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Anak, alam mo wala nang gamot na ang inay mo. Baka pwede kang umutang ng pambili ng gamot niya. Sige po, Itay. Hindi bali, baka bukas. Magsasahod na rin kami. Alam niyo, Itay, naaawa na rin ako kay inay Masakit din para sa akin na hindi ko maipagamot ang inay. Kahit ako anak, kung minsan ay naiiyak ako pag sumisigaw ang inay mo sa sakit na nararamdaman niya. Pero wala akong magawa. Hayaan niyo, Itay. Sana may mahanap ako na tutulong sa akin para makapag-abroad ako at maipagamot ko ang inay
at gumaling sa lalong madaling panahon. Yan ang madaling pagkakitaan. Pero wala naman tayong pera para gastusin mo sa iyong pag-a-apply. Itay, wag po sana tayong mawala ng pag-asa. Siguro naman may paraan para matupad ko ang aking pangarap na pagpunta sa abroad. Ay sana nga anak, para hindi na magtitiis ng sakit na nadarama ng inay mo. At nang gumaling na siya, at makasama pa natin ng matagal na panahon. Opo, Itay. Manalangin lang tayo sa Poong May Kapal na sana maipagamot ang inay at hindi na magtitiis ng kirot sa kanyang sakit. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Inay, masakit pa ba ang nararamdaman niyo? Sana po, Inay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Gagaling din po kayo. Corina, anak. Talagang sumasakit pag wala akong gamot na nainom. Pero kung walang ipipili, anong magagawa ko? Kundi tiisin ang sakit. Maintindihan sana ninyo, Inay. Maliit lang ang sahod ko, kaya hindi ako kaagad makakabili ng gamot ninyo. Lalo pa, ako pa ang gumagastos sa araw-araw nating gastusin. Hindi bali, anak. Kaya ko pa namang tiisin ang kirot na nararamdaman ko. Basta nandito kayo na kasama ko. Pero alam niyo, Inay, may plano po ako. Gusto ko makapunta ng abroad para madali po ako makaipon. Para maipagamot ko kayo. Sana may tutulong sa akin. Naku, anak. Mahirap magtrabaho sa abroad. Marami ang nasasaktan o kaya ay namamatay dahil sa mga malupit na amo. May mga amo rin na mabait, Inay. Saka kung matuloy po ako, maging maswerte sana ako para matupad ko ang pangarap ko para sa inyo ni Itay at guminhawa rin ang ating pamumuhay. Friend, bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Ano bang ginagawa mo? Sa itsura mo, parang may mabigat kang problema. Oo, friend. Naiisip ko kasi ang kalagayan ng inay ko eh. Lagi na lang umaatake ang sakit niya dahil kulang ang gamot na iniinom. Sa bagay, wala din kayong magawa kung hindi ninyo dalhin sa ospital. Dapat sana ginagamot sa ospital ng mga doktor. Pero ang problema, walang perang gagastusin sa mga gamot ng inay mo. Oo nga, friend eh. Kaya kung may gagastusin lang ako, gusto kong makapunta ng abroad eh. Kaso, wala namang magawang Itay. Naku, friend, sa usapin ng pera, hindi kita matutulungan. Pero, teka, di ba may pinsan ka sa abroad? Bakit di mo siya kausapin? Siya na lang ang pag-asa mo para matupad ang nais mong makapag-abroad. Yun nga ang gagawin ko, friend eh. Pupuntahan ko ang bahay ng uncle ko para tanungin kung kailan magbabalik bayan yung pinsan ko. Baka sakaling matulungan ako papuntang abroad. Friend, pag nasa abroad ka na, huwag mong kalimutan na kung sakaling may mapasukan ako doon. Sana tulungan mo rin ako. Oo naman, ikaw pa. Basta, hintayin mo. Tutulungan din kita para pareho tayong aasenso sa buhay.
ako sa harap ng bahay ni na Uncle Purong. Sana alam niya kung kailan magbalik bayan yung pinsan ko para naman makausap ko siya. Ha? Si Uncle, lumabas sa bahay nila. Lalapitan ko nga. Uncle Porong, kumusta po? Mano po, Uncle? Tawag ka ng Diyos, Corina. Mabuti naman ako. Teka, ang inay mo, kamusta na nga pala? Nandoon sa bahay, Uncle, nakahiga. Dahil hindi pa namin naipagamot Kaya pumunta po ako rito para alamin sa inyo kung kailan po magbabalik bayan si pinsan. Ganun ba? Tumawag siya kahapon at ang sabi niya sa susunod na buwan daw, pupunta sa rito para makausap mo siya. Opo, Uncle. Sana matulungan ako ng pinsan ko na makapunta ng abroad para naman maipagamot ko ang inay. Dahil alam niyo, Uncle, nahihirapan siya dun sa kanyang sakit. Naku, kawawa naman palang inay mo. Hayaan mo sasabihin ko sa pinsan mo na tulungan ka niya sa problema mo. Salamat po, Uncle, ha. Sana matulungan ako ng pinsan ko na makapunta ng abroad para sa inay ko na may sakit at nang makatikim din ng maginhawang buhay ang mga magulang ko. Huwag kang mag-alala at sigurado na tutulungan ka niya. Lalo na kung malaman niya na may sakit ang inay mo. Teka, halika muna sa loob ng bahay at may bibigay ako sa iyo para sa inay mo at sa inyo ng itay mo. Ay Ising, nagpaalam ba sa iyo ang anak natin? Wala siya dito sa bahay. Akala ko wala siyang pasok. Juan Kiko, pumunta doon sa bahay ng uncle niya para tanungin kung kailan magbabalik bayan. Ganun ba? Bakit uutang ba siya ng pera? O kaya gusto niyang makita ang pinsan niya? Gusto niyang makausap para magpatulong na pumunta ng abroad. Oo nga pala, mabuti naman kung matulungan si Corina para hindi na makapagyabang sa akin ang iba nating kumpare na may anak na nasa abroad. Ano? Hayaan mo lang ang mga taong yun. Wala lang magawa sa buhay, kundi manlait ng kapwa kung mahirap ang buhay. Kung matulungan ng pinsan niya si Corina, giginhawa rin ang buhay natin dahil matatanda na tayo at hirap pa rin ang nararanasan natin. Hayaan mo, Kiko. May awa ang Diyos. Alam ko na matutulungan ng pinsan niya si Corina para umasinso rin tayo. At sana maipagamot pa ako ni Corina pag nasa abroad at makapagtrabaho doon. Marco, may sasabihin sana ako sa iyo At nang alam mo na, lalayo muna ako para kumita ng medyo malaki para maipagamot ko ang inay. Ha? Kung lalayo ka, paano na tayo? Diba sabi ko naman sa'yo, tutulong din ako basta pumayag ka lang na magpakasal na tayo. Hindi pa pwede, Marco.
Alam mo, naaawa ko na sa inay ko eh. Lalo pag sinumpong ng kanyang sakit, halos hindi siya makahinga. Sige, kung iyan ang desisyon mo, hindi na ako tatanggi. Teka, sa Maynila ka ba magtatrabaho? Kung ganun sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ang address at dadalawin kita doon. Hindi dito sa Pilipinas ako magtatrabaho, kundi sa ibang bansa para madali akong kumita ng malaking halaga at may paggamot ko kaagad ang inay ko. Ano? Pero Corina, hindi ko kaya na malayo ka sa akin. Alam mo naman na mahal kita. Pero kailangan ko magtrabaho sa ibang bansa, Marco, para guminhawa naman ang buhay namin. Talaga bang hindi na magbabago ang desisyon mo? Magtitiis na lang ako na magkalayo tayo. Alam mo naman, ang gagawin kong ito ay para sa ating kinabukasan. Kaya magtiwala ka lang sa akin. Hindi ako magbabago sa iyo at sa kapakanan ng mga magulang ko na pinagkakautangan ko ng aking buhay. O ano, Corina? Anong sabi ng uncle mo? Kailan daw magbabalik bayan ang pinsan mo para makausap mo at tulungan ka niya? Ang sabi ng uncle, sa susunod na buwan, sabihin ni uncle na tulungan ako sa gastos at bayaran ko na raw kung nasa abroad na rin ako. Mabuti naman anak kung matutulungan ka ng pinsan mo para hindi na tayo laitin ng mga tao na wala na raw asenso ang buhay natin. Lagi pa akong kinakantyawan na wala na raw pag-asa na umahon sa kahirapan ng buhay na. Hayaan nyo lang mga taong yan, Itay. Wala silang magawa sa buhay. Basta ipanatag nyo lang ang kalooban nyo. At sana makapunta ako sa abroad para hindi na pinapansin ang kalagayan natin sa buhay yung taong nasa paligid natin. Oo, anak. Ikaw lang ang pag-asa namin ng inay mo para maipagabot ko siya sa lalong madaling panahon. Opo, Itay. Talagang mangyayari yan. Gagaling pang inay at hindi ko kayo pababayaan. Gusto ko rin na matupad ang pangarap ko na makapagtayo ng malaking bahay at kumpletong modernong kasangkapan. At pag nandoon ka na anak, sana mag-ingat ka doon ha. Sana maging mabait ang magiging amo mo para hindi ka mahirapan sa trabaho noon sa abroad. Corina, di ba sabi mo, may importante kang sasabihin sa akin. Ano ba yun? Sige na, sabihin mo na agad. Tumawag kasi yung pinsan ko at may papasukan ako dahil may papalitan daw ako na uuwi dito sa Pilipinas. Kaya aalis na ako sa lalong madaling panahon. Ano? Napakabilis naman ang pangyayari. Parang hindi ko kaya, Corina, na maalalayo ka sa akin. Diba, alam mo naman na mahal kita. Mahal din kita, Marco. Masakit din sa akin na lumayo. Pero kailangan ko kasing mag-abroad eh. Para sa inay kong may sakit. At kailangan nila ang suporta sa pangangailangan sa buhay. Sana hindi ka magbago at maintindihan mo ako. Asaan mong hindi ako magbabago? Ako ang nag-aalala sa iyo eh. Na baka kapag nandun ka na,
makakita ka ng masigit pa sa akin. Magtiwala ka lang sa akin, Marco. Gaya ng pagtitiwala ko sa iyo. At saka, 2 taon lang naman ang kontrata ko eh. Para naman makatulong ako sa mga magulang ko. Kung ganon, patunayan mo sa akin ngayon na mahal mo nga ako, Corina. Marco. Corina. Huwag. Corina. Huwag, Marco. Huwag. May mangyari kaya kina Marco at Corina sa pagkakataong yon? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Corina dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.